Finally, natapos na ang ating ipinapagawang kusina at excited na akong magmukbang at magluto ng mga bagong recipe para sa inyo. Pero bago yan, i-share ko naman kung paano nila ito inumpisahan at kung bakit ganito ang napili kong design sa ating bagong kusina. So mawawala na nga ho ang kalahating part ng ating side yard dahil dito ipapatayo yung ating kusina. Ang una nilang ginawa ay pinagtatanggal yung ating mga pananim doon at yun na rin ang dahilan kaya hindi ako nag-direct sa lupa sa mga itinanim ko dito dahil matagal na rin natin gustong magkaroon ng kusina dito. So ang una nilang ginawa syempre ay maglagay ng pundasyon at ganun pala sila maglagay ng pundasyon dito. Naghukay sila ng malalalim at inilagay yung mahahabang poste. Pagkatapos ay nilagyan din ng mga posting pahiga, hindi ko alam kung anong tawag doon, at nagbuhos na ng semento hanggang dito sa likod dahil meron din tayong ipapagawang laundry area doon. Sa kabilang side naman ng bahay, inilabas muna namin yung mga gamit sa stock room dahil ipapagiba natin yung pader sa side at sa likod dahil papalagyan natin ito ng mga bintana. At dyan ako sobrang na-stress sa sobrang alikabok at ingay. Ilang araw din yon at nang matapos nga ay nag-deliver na ng mga hollow blocks, gravel at buhangin. Pangalawang linggo na ito at nakapaglagay na rin sila ng bakal para sa bubong. At ganun po pala sa construction, ngayon ko lang nalaman, iba-iba pala yung team na gagawa ng mga paghuhukay, maglalagay ng mga semento at hollow blocks, magwe-welding, pati na rin sa mga maglalagay ng tubo dahil nagpalipat kami ng tangke ng tubig. Yun din ang isa pang ikina-stress ko dahil may mga araw na hindi ako nakaligo. Akala ko noon isang team lang yung gagawa mula una hanggang sa matapos yung ipinapatayo. Hindi pala. At ganyan po kakinis ang hollow blocks nila dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ang alam kong hollow block sa atin yung may butas sa gitna at ipinapasok yung bakal doon at saka nilalagyan ng maraming o pinapalamanan ng maraming semento. Dito po ay napaka kinis, maputi, walang butas sa gitna at napakatibay. Dahil kahit bumagsak, hindi siya basta-basta nababasag. Malapit ang matapos ang bubong kaya sabi ng kontraktor, pwede na kaming bumili ng mga tiles, kahoy, pintura na ilalagay. Dahil sabi ko, kami na lang ang bibili para mapili ko kung ano yung gusto kong design at material na ilalagay. So nakahanap nga kami dito ng kahoy shop na malapit lang sa amin. Para makatipid, hindi na kami nag-hire ng magdi-design ng aming kusina dahil kayang-kaya na daw ng aking asawa. So, ganyan po yung design na ginawa niya. Pero syempre, galing yan sa ating imahinasyon dahil gustong-gusto ko talaga yung ganitong disenyo ng kusina. At kapag wala siyang pasok, maagang gumigising para pakialaman yung kagamitan at ginagawa ng mga construction workers at para hintayin yung ating contractor at makausap niya. Pinakita na niya yung kitchen plan na dinesign niya at kayang-kaya naman daw nila at ito nga at naumpisahan na. Dumating na rin yung mga in-order natin online na mga chair or stool para sa ating kitchen island. Marami kaming pinuntahan mga furniture shop pero wala kaming nagustuhan at mahirap maghanap ng ganitong height ng stool dahil nga hindi naman uso dito yung kitchen island na ginawang dining table. Mabilis lang nilang nahulma yung counter at saka yung ating kitchen island. Pero dito sila natagalan sa pag-finish dahil ang napili natin ay yung stucco finish or yung parang semento style lang siya or kulay semento. Gusto ko kasing ma-achieve dito ay yung industrial kitchen na medyo rustic at may pagka-vintage. Nag-start na rin sila maglagay ng tiles. At meron ngang pumuna sa ating naunang post na hindi daw bagay yung tiles na napili ko. Pero di bale, kusina ko naman po ito at matagal ko itong pinangarap at pinlano. Kaya for the go pa rin. Ganito na yung itsura sa likod. Yung kalahati ay pader, yung kalahati naman ay yung tinatawag nilang laneng or parang kahoy na bakod. Naikabit na rin yung ceiling at napinturahan. Gusto nating mangyari dyan ay magmukhang tunay na kahoy. Pero hindi po yan tunay na kahoy. Yan yung kahoy na hindi inaanay. Yan naman ang suggest ng ating contractor para hindi tayo magsisi sa huli. Pinalagyan ko nitong mataas na salamin dito para may liwanag na pumasok galing sa ating likod. Kahit na kasi open sa harap, ay feeling ko magiging madilim pa rin siya dahil nga malaki yung ating kusina. Ngayon naman ay kukuha na tayo ng kahoy para sa ating mga shelf at ilaw. Mabuti na lang malapit lang ang mga bilihan sa aming lugar, kaya naman kapag kailangan na, saka lang namin pupuntahan at bibilhin.
At dahil patapos na rin yung ating stucco finish, ilalagay na nila yung kahoy o tabla na binili natin. Ito po yung teak wood na tinatawag at nagkasabay na rin dumating yung magkakabit ng salamin. Yung mga glass wood natin ay matagal na namin kinontrata itong pagawaan at hindi pa nila sinusukat hanggat hindi nabubuo yung kusina. At noong nabuo na, tinawagan nga namin sila para sukatin na at ilang days lang ay ikinabit na nila. Nahirapan kami sa paghahanap ng ganitong klaseng glass door dahil gusto natin maging at least semi-open yung ating kitchen. Hindi kasi pwedeng open lang dahil nga maraming insekto, maraming ahas dito sa Thailand, baka sila ay pumasok at makitira sa ating kusina. Dito ay malapit nang matapos, konting retouch na lang, kaya inumpisahan na rin namin maglinis sa aming garden at mag-trim ng mga puno. Kinuha ko itong mga pebbles na binili ko noon dahil itatapon na nga sana nila. Sayang naman. Kinabukasan ay magkakabit na ng ilaw at meron ding nagtanong sa ating naunang post, bakit daw walang ilaw dahil wala man lang daw mga butas yung ceiling. So late na po nilang ikinabit ang ilaw. Pero yung mga wirings na una na nilang inilagay, nilagyan lang ng mga marka kung saan bubutasan. Dito ako sobrang na-excite sa pagkakabit ng ilaw dahil finally ay makukumpleto na. Ako rin ang namili ng ganitong mga ilaw at ganyang setup dahil nga gusto nating ma-achieve yung industrial na medyo rustic kitchen. Wala pa nga yung mga gamit, excited na akong gamitin, kaya naman naggisa-gisa na muna tayo ng ampalaya dyan na mapapanood sa ating Ka-Umami page. Ang saya sa pakiramdam na finally natupad na yung aking pinapangarap na kusina. Meron na po akong kusina sa loob na napapanood nyo na sa ating ilang mga videos, pero kasi yun ay masikip, mainit, madilim. Kaya naman pinangarap talaga natin na magkaroon ng ganitong klase ng kusina, malawak, maliwanag, maaliwalas at makakagalaw tayo ng maayos. At sana mas mapasarap pa natin ang ating lulutuin at mas lalong sipagin. So nagustuhan niyo po ba ang bagong kusina ng inyong Ka-Umami? Paki-share naman ang video. At dito na po tayo magkikita-kita araw-araw sa ating mga mukbang and cooking videos. Kaya naman sana patuloy niyo pa rin akong samahan para sabay-sabay tayong mga sim sa ating mga mukbang, matakam at matuto ng iba't ibang klaseng luto. Salamat!